Hello, dreamers, and welcome to the Live the Dream series. In this series, we learn about St. John Bosco's life as stated in the Memoirs of the Oratory, or MO for short. Today, we will talk about Chapter 8, and Chapter 8 is entitled The Society for a Good Time. Ginugrupo ni Johnny into three ang mga kasama or mga companions niya. Ang first group ay tinatawag niyang the good group. Ito yung mga kinakaibigan talaga ni Johnny. Yung second naman, tinatawag niyang indifferent group. Ito yung mga tao na nakikipag-interact lang si Johnny kung talagang kinakailangan. Pero palagi namang maayos yung pakikitungo niya sa mga taong kasama dito sa indifferent group. Yung last group naman ay tinatawag niyang the bad ones. Ito yung mga iniiwasan ni Johnny. Maraming kaedad ni Johnny na sumusubok na impluwensyahan siyang gumawa ng masama, katulad ng gambling o pagsusugal at pagnanakaw. Isang beses nga sinabihan pa siya na magnakaw sa kanyang landlady na si Lucy para makabili sila ng sweets o mga matatamis. Kadalasan sasabihin ni Johnny na nakisuyo si Mama Margaret kay Lucy na alagaan siya. At dahil mahal na mahal ni Johnny ang nanay niya, ayaw niyang gumawa ng kahit ano na hindi alam at hindi papayagan ni Lucy. Talagang mabait at masunurin si Johnny. Kaya naman ipinagkatiwala ni Lucy ang anak niyang si John Baptist Mata sa kanya kahit pa mas matanda si John Baptist kay Johnny. Tinrato ni Johnny na para bang sarili niyang kapatid ang anak ni Lucy. Nagbibigay si Johnny ng prizes at nakikipaglaro din siya ng indoor games kay John Baptist. Tinulungan din ni Johnny na mas maging tapat si John Baptist sa paggawa ng religious duties niya. Unti-unting nag-improve si John Baptist. After 6 months, nagkaroon pa nga siya ng award sa klase. Naging masaya si Lucy, kaya naman hindi na niya pinagbayad ng rent si Johnny. Later on, yung mga kasamahan ni Johnny na nag-iimpluwensya sa kanya na gumawa ng hindi maganda ay humingi ng tulong sa kanya. Ipinahiram ni Johnny yung homework niya sa mga ito o kaya minsan ididictate niya. Hindi natuwa yung teachers niya dahil ayon sa kanila, maituturing na false kindness yung ginagawa ni Johnny. Nag-encourage lang daw ito ng pagiging tamad sa mga kaklase ni Johnny. Kaya naman, para makatulong pa rin siya, ini-explain na lang ni Johnny sa mga kasamahan niya yung mga hindi nila maintindihan. Tinutulungan niya kung sino man ang humingi ng tulong. Eventually, yung mga kasamahan ni Johnny na nasa bad group ay naging kaibigan na rin niya. Nagkaroon si Johnny ng grupo at tinawag nila ang sarili nila na Society for a Good Time. Lahat ng miyembro ay inaasahan na gumawa lamang ng activities at mag-usap lang tungkol sa topics na makapagpapasaya sa members. Anything that will lead to sadness at lalong-lalo na ang mga gawain o topics na labag sa utos at batas ng Diyos ay hindi dapat gawin at hindi dapat pag-usapan. Yung mga nagmumura, ginagamit ang ngalan ng Diyos sa hindi maganda at yung nag-uusap tungkol sa mga hindi magagandang bagay ay agad na pinapaalis sa grupo. John is basically the leader of the group at yung grupo nila ay mayroong 2 basic rules. Una, dapat iwasan ng bawat miyembro ang language at actions na hindi nagpapakita ng pagiging isang mabuting Kristiyano. At pangalawa, dapat gawin ng maayos ang mga gawain sa school at ang religious duties tulad ng pagsisimba.
Naging in demand si Johnny for entertainment and for conducting tutorials and lessons privately and even at home. Once again, because of divine providence, Johnny was able to have clothes and other school materials nang hindi na niya kinakailangan pang abalahin ang mga miyembro ng pamilya niya. Ito ang reflection question na pwede nating pagnilayan para sa chapter 8. Kung magkakaroon ka ng sarili mong society of a good time, sino-sino ang mga kasama mo sa grupong ito? Ano-ano ang rules nyo at ano-ano ang mga pagkakaabalahan ninyo? Magkita-kita po ulit tayo para sa chapter 9. Huwag po nating kalimutang mag-alay din ng isang Aba, Ginoong Maria o isang Hail Mary para sa video series na ito. Please don't forget to share this video to other people para mas maraming makakilala kay St. John Bosco at para mas marami rin ang ma-inspire sa buhay niya. Patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. St. John Bosco, pray for us. Mary, Help of Christians, pray for us. If there's one thing I can do, let me leave the dream.